256 San Miguel Street. Ito na nga. Tao po. Tao po. Mukhang wala naman tao dito. Nasa kayong tao dito. Tao po. Trespassing na. Kung trespassing, papasok ako dito. Dito yung apartment na sinabi sa akin eh. Sakto. Bukas pala yung pinto eh. Sino ka? Hoy! Akala ko walang tao dito. Kanina pa ako kumakatok dun sa labas. Ikaw ba si Clarence? Oo, ako si Clarence. Ako si Judel. Ako yung makakasama mo dito sa apartment. Tama. Ikaw nga yung binilin dito. Judel nga yung pangalan nun. Dito ako pinadala kaya pumasok na ako. Tama naman yung address dito eh. Tsaka bakit hindi ka sumasagot kanina? May ginawa lang kasi ako eh. Saan dito yung mga kwarto? Sige, tara. Papasyal kita din sa mga kwarto. Kanina pa ako kumakatok eh. Bali dito yung mga magiging kwarto natin. Oh, eto pala eh. May isang kwarto pa pala dito eh. Papasok na ako ha. Saglit! Huwag kang pumasok dyan. Kabilin-bilin na ng may-ari na walang kahit sinong pwedeng pumasok dyan. Tatlo naman yan eh. Pwede tayong mamili, di ba? Oo nga. 3 yung kwarto. Pero 2 lang yung pinapagamit sa atin. Sumunod na lang tayo sa may-ari. Okay, sige. Hindi na ako papasok dyan. Saan ba kasi yung kwarto ko? Dito. Dito yung magiging kwarto mo. Okay. Magpahinga ka na. Judel. Hello, ma. Ayaw po. Nakarating na po ako dito sa apartment. Nasa kwarto na po ako. Magpapahinga na nga po ako eh. Nakausap ko na po si Clarence. Sabado-linggo na lang po ako uwi dyan, ma. Okay po. Ingat po kayo dyan, ma. Bye po. Bakit parang may nag-CR dun? Ganda naman to eh. Ginagamit ko naman talaga to. Hoy! Sino ka? Hindi ako sinuka. Ako si Clarence. Ano Clarence pinagsasabi mo? Bakit ka tumatawa? Napagtripan ka na naman. Mahilig man trip mga multo dito. Naalala mo, kinuwento yung sa'yo yung kwarto na hindi mo pwedeng pasukin. Kasi doon nagpakamatay yung multo. Kaya bawal ka pumasok doon. Mahilig talaga man trip yun ng mga bago dito. Kaya nga walang tumatagal eh. Ako lang. Tara na nga. Doon tayo sa kwarto mo. Ay, naku po. Kanina pa kita inaantay, Judel. Saan kaya dito yun? Oh! De La Cruz! De Guzman? Hanggang sa paghahanap ng trabaho, sinusundan mo pa rin ako? De La Cruz! Baka naman nakakalimutan mo. Rank number 2 ka lang sa klase natin. At ako pa din ang nangunguna. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang kaya mo sa interview. At alam ko namang ako ang matatanggap dito. Dahil sa ating dalawa, ako lang ang magaling. Kung ako sa'yo, De La Cruz, umuwi ka na. Alam kong hindi mo kakayanin dito. Makalis na nga. Baka naman kasi nakakalimutan mo, De La Cruz. Hindi pat yung pagiging sip-sip mo lang yung naging daan para maging rank number 2 ka sa klase. At saka, yung pagbibigay-bigay mo sa teacher ng kung ano-anong bagay. Baka naman mamaya gamitan mo pa ng pagiging sip-sip dito ha. Kakaiba ka na. De La Cruz, sinabihan na kita na pwede ka nang umuwi. Kasi naniniwala akong hindi mo kakayanin yung interview na to. Mr. De Guzman, kayo na po. Ay ma'am, ako po si De Guzman at ready na po ako. Di ko lang po alam sa isa dyan, pero suggestion lang ma'am. Kung pipili po kayo sa aming dalawa, dapat ang piliin nyo na po yung rank 1 sa klase. Ang rank 1 na naman po sa amin ako. Pangalawa lang po si De La Cruz. Sige ho, papasok na po ako. Mr. De La Cruz, kayo na po ang susunod. Ako na po. Sige po. Guys, ito ang aking unang araw sa trabaho. At buti nga kay De La Cruz, hindi siya natanggap. Ito po, pakiayos na lang po. Kailangan maganda po dyan. Ito rin po, De La Cruz? Bakit ka nandito? Di ba hindi ka naman natanggap?
Ako yung natanggap. Oo, hindi nga ako natanggap. Eh kasi, family business namin to. Kumpanya namin to. Isa ako sa may-ari. Sa inyo to? Alam mo kahapon, sabi ng HR, hindi ka nila kukunin. Pero pinilit ko lang na kunin ka. Para kahit pa paano makatulong ako sa'yo at meron ka ng trabaho. Ayusin mo yung trabaho mo ha. Dito na ako, sa office ko. Isuot mo to. Bawang to na pangontra sa mga aswang. Mabisa to. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Ang mahalaga, ligtas ang magiging anak natin. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Maniwala ka man o hindi, suotin mo to. Hindi mo ba nabalitaan yung nangyari dun sa anak ni Aling Christy? Na dapat magkakaroon na siya ng apo. Pero dahil naaswang siya, dugo na lang ang lumabas sa kanya. O sige na nga, akin na. Ayun na, sinuot ko na. Lapit ka na lumabas, anak. Miss, ilang buwan na yung tiyan mo? 7 buwan na po ito. Talaga? Hipuin ko lang ha. Grabe, ang laki na ng tiyan mo. Ay, saglit lang po. Huwag niyo na pong hawakan. Tama na po. Miss, alagaan mong mabuti yan ha. Oo naman po. Aalagaan ko po ito paglabas niya. Naniniwala akong siya ang magdadala ng swerte para sa'yo. Kayo rin ho. Mag-iingat po kayo ha. Nalinis mo ba yung ilalim ng kama natin? Bakit ganun? Sobrang baho dun sa lugar na yun. Oo naman. Tinanggal ko yung basura dun. Kaya wala na dapat mabaho dun. O nga no? Bakit pa sobrang baho? Tinignan ko yung kulungan ng aso natin. Okay naman. Malinis. Pero bakit sobrang baho? Alam mo, baka aswang yan. Eto asin. Sigurado akong aalis sila dito. Oy, umalis kayo dito. May balak pa kayong kainin yung anak namin, ha? Ayaw ako lubayan, eh. Di ba? Wala na. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Sige, ma'am. Iirin niyo pa po. Kaya ko to. Para sa anak ko. Kaya niyo po yan, ma'am. Aray ko, ang sakit na ng tiyan ko. Ma'am, wag po kayong sumuko. Alang-alang po sa anak ninyo. Bakit wala ko naririnig na iyak ng sanggol? Ma'am, wala pong sanggol. Durog po na dugo ang lumabas. Ano nangyari? Nasaan na yung anak namin?
Asa si